So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, biruin nyo yun, mga minamahal, ngayon lang talaga ako nakakita ng isang pinaglalamayan na pinagtatawanan po ng sambayan ng Pilipino. So, tingnan nyo to ha, mga minamahal. So, pumunta kasi itong si VP natin. Yan, si Vice President Sara Duterte. Yung tunay na VP ng KOJC, mga minamahal. Pumunta po doon sa lamay ng isang KOJC member na nasawi nga. Gawa nga ng cardiac failure ata yun, mga minamahal. Hindi naman po kasalanan ng PNP yun. Wherein pa kasalanan mo yun. Kasi, you know, alam mo naman palang may sakit ka, paharang-harang ka doon, pabantay-bantay ka, hindi mo naman pala kaya. 'Di ba? Ano yung balita, mga minamahal, kung bakit natigibum-bum yung yung KOJC member na yon? Ito ha, ipanood ko sa inyo kasi hindi ko intensyon na gumawa ng fake news dito, mga minamahal. Ito yung reason kung bakit natigibum-bum yung KOJC member na yon, yung kulto ni Kibuloy. Wait lang, i-play natin yung video. Para naman nang nagigising sa katotohanan tong mga ano na to. Namatay ang isa sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ matapos makardiac arrest habang nagsisilbi ng arrest warrant ang mga pulis kina Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Catherine De La Rey, nagpalala umano sa kondisyon ng biktima ang pagod lalo't nagbabantay sa tower ng compound buong magdamag. Tinatayang 2,000 pulis ang nagtipon sa harap ng compound para muling subukang magsilbi ng arrest warrant laban sa leader ng grupo at sa iba pang kapwa-akusado. Nangako ang pulisyang hindi aalis ang mga pulis sa lugar hanggat hindi nahanap si Kibuloy. Inaobserbahan naman ng kampo ni Kibuloy ang sitwasyon. So, yun po yung balita, mga minamahal, na kaya nasawi po yung isang miyembro ng kulto ni Kibuloy. It is that because sinugpot po yung kanyang sakit na cardiac arrest, tapos sinamahan na din po ng gutom. Actually, mga minamahal, 3 araw po siyang gutom. Tapos 3 araw na pagod, hindi natutulog ng maayos. Gawa nga ng pagbabantay dito kay Kibuloy. So, binabantayan nila yung compound ni Kibuloy. So, walang kasalanan dito yung Philippine National Police dahil hindi naman po binaril o walang pagbabaril na nangyari. Kumbaga, na-trigger yung nag-trigger yung sakit ng KOJC member na yan, which is yung cardiac arrest. Tapos sinamahan pa ng pagod, gutom, puya, tapos kung minsan nasa katirikan sila ng araw na nagbabantay nga sa compound ni Kibuloy. So, in the first place, wala pong kasalanan, wala pong fault doon yung PNP. So ngayon, mga minamahal, biruin mo ha, ngayon lang talaga ako nakakita ng isang pinaglalamayan na pinagtatawanan ng sambayan ng Pilipino. Anyway, mga minamahal, condolence doon sa nasawi. Pero, syempre, you know, nakikita kasi ng Pilipino na there must be something wrong, 'di ba? So, wala, tingnan nyo to ha, tingnan nyo to, mga minamahal. Vice President Sara Duterte visit the wake of the Kingdom of Jesus Christ member who passed away from the heart attack on August 24, the first day of PNP operation at KOJC compound. So the KOJC said that Edwin Cabatat suffered from cardiac arrest while police officer forcibly entered the back portion of their compound. So, naka-indicate naman dito na ang kanyang kinamatay is cardiac arrest. Tapos, mga minamahal, eto na. Tingnan niyo yung reaction ng ng mga Pilipino. Even ako, nag-ahad din ako. Sino ba naman ang hindi matatawa? Mga minamahal. Hindi ako natatawa sa namatay ha. Natatawa ako dito kay VP kasi nakikita niyo yung mensahe, oh. Di ba nakikita niyo na kumukuha siya ng simpatsya? Ginagamit niya yung sitwasyon para makakuha ng simpatsya. Na ang nangyari, imbis na makakuha ng simpatsya, pinagtawanan lang siya. Tingnan niyo yung first photo dito. Ipakita ko sa inyo. Swipe natin. O, see? Tinawanan, no? Tinawanan. May 19 comments sa first photo. Tinawanan lang. Ito pa yung pangalawa. O, tinawanan lang din. Kita nyo? O, ito din yung pangatlo. Tinawanan lang din, mga minamahal. So, nakikita kasi nila yung message na itong si Sara Duterte, despite na ang dami nang eksenang ganap sa Pilipinas, nagawa pang mamulitika.
'Di ba, siningit pa niya ang pamumulitika na imbis na mapabuti ang kanyang pangalan, ang nangyari ay napasama. Kasi mantakin mo mga minamahal, naka-attend ka sa burol ng namatay na KOJC member, pero hindi ka man lang nakapunta or sumilip doon sa KOJC. Even itong si former President Duterte, never ding sumilip. Kahit si Baste at Pulong. 'Di ba? Anong pa nga sabi ni Baste pag pumunta daw ng Davao si Torre ay sasampalin niya ito? Pumunta naman doon si Torre, bakit hindi niya sinampal? 'Di ba mga minamahal? Tingnan niyo, matapang lang sa salita pero wala sa gawa. See? Tingnan mo itong mga comment ng mga tao. Sabi ni Robert Anthony, yan ang tunay na VP. VP ng KOJC. Kasi mga minamahal, imagine VP ka ng bansang Pilipinas, yung hinahanap is wanted, fugitive, human trafficker, sexual abuser. May mga kaso hinusgahan na po ng Davao Trial Court at ng Regional Trial Court. So, hindi ko lang makuha yung punto despite na may ruling na, 'di ba? So, sinusuportahan mo pa din for what? Hindi ka man lang ba naawa sa mga biktima ng pastor ninyo? Yung kanyang mga inabusong mga bata for as low as 11 years old, tinitira niya na agad. Hindi ka ba doon naawa? Babae ka pa man din. Tapos ikaw din mismo yung nagsabi na ikaw ay isang biktima din ng rape. 'Di ba? If you are a victim of rape, dapat sana yung maging consent mo dito, yung the way na manalita ka, yung simpatsya mo ay nandoon sa mga rape victim, sa mga inabuso. Ngayon lang talaga ako nagtaka na ikaw ay rape victim survivor pero sumusuporta ka sa isang rapist, sexual abuser. 'Di ba? Mga minamahal, kaya tingnan mo, itong pamumulitika mo, ito yung isa sa makakasira sa'yo. Tingnan mo, pinagtatawanan ka lang, di ba pinost 13K yung tumawa sa iyo, kabilang na ako. Sino ba naman ang hindi matatawa dito sa ginawa ni VP Sara? Katawa-tawa nga naman talaga, mga minamahal. Di ba? See? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na paano ka susuportahan ng mamamayang Pilipino kung ikaw mismo yung sumisira sa sarili mo. 'Di ba? Alam mo na ngang may mali. Dapat sana ikaw yung nagiging reason para itama yung mga pagkakamali Kaso yung mali, dinudugtungan mo pa. Ang isang pagkakamali, dinudugtungan mo pa ng isa pang mali. Which is hindi na pwede yun. 'Di ba? Grabe naman, VP. Konting kahiya naman. Hindi ka ba nahiya sa pinanggagawa mo? Pinagtatawanan ka ng mga tao, ng mga nakakakita sa'yo. 'Di ba? Pinagtatawanan ka, lalo pat ngayon itong si Kibuloy. Nakitaan ng may mga bomba sa kanyang sa mismong simbahan niya, mga minamahal, may bomba, 'di ba? Paano mo ipagtatanggol 'yun? Hindi nga natin alam kung terorista yung taong 'yan 'Di ba? So paano mo ipagtatanggol 'yun, VP? 'Di ba? Alam mo na ngang mali, sinusundan mo pa ng isa pang pagkakamali. Nakakaloka. 'Di ba? See? Yan, pamumuliti ka pa more. So anyway, yun po, mga minamahal. Ay, grabe na si VP. It's me again. Oo nga pala, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, bigyan ko lang nga po pala ng shoutout itong si De Vera. Hoy, JC. Iba na yung pangalan mo sa JC De Vera, Reveton, Shiro Kanzaki, tawag dito, Shiro Kanzaki, sino pa ba? Josephine Sadicon, Chakaran, si Glenn Rosales Kivel, Zoe Blanco, yan. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating munting channel. So, yun lamang po. Ingat, mga kababayan.